hindi naman mahigit, magnamag. Oo. Makinig kayong mabuti ha, yung mga wala pong bigas ho dyan o kaya nakapila, no? Nakapila, umulan, bumagyo, nakapila para po sa 20 pesos na kilo ng bigas. Tapos may mga lugar na nakulangan pa, 'di ba? Eto, makinig kayo. Yung NFA po, National Food Authority, mag-auction, magbibenta ng nasa 700,000 sacks ng bigas. Yung mga bigas po nito, para maintindihan lang natin, old rice stock na bigas. Kung ako pong tatanungin, di ko po abot ko ano po yung sistema ng NFA. Ano po? Ba't hindi ho naipamigay noong kahirapan ho ng bigas? Or bakit hindi naipamigay? Ano? So mukhang nagtago hanggang sa tumanda yung bigas. Oo. So andali, teka, alam ba ito ng Bantay Bigas? Nabantayan kaya ito ng Bantay Bigas? Ang spokesperson si Cathy Estavillo, mga kasama natin, Ma'am Cathy. Si Radyo Manludes, good afternoon. Ay, hello. Good afternoon, Miss Lourdes. Good afternoon, syempre, sa lahat na nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa, Pulso ng Metro. Thank you. Dito sa DZXL. Oo. Ma'am, tama ho ba ako? 700,000 sacks ng bigas yung isusubasta ng NFA? Oo, Miss Lourdes. Actually, 740,000 bags ang Bags. isusubasta or equivalent to 37.78 metric tons. Parang dami. Marami nga yan, Miss Lourdes. Nag-imagine tayo, may aging stock pala ang DA. Bakit pinaabot niya ng aging stock yan given na ang lawak-lawak sa ating mga kababayan ang naghahanap ng mababang presyo ng bigas. At the same time, alam nila na alas 3 pa lang ay pinipilahan na ang mga kadiwa centers. At maalala natin, mayroon pang namatay na isang consumer nung naghihintay ng pagbukas ng Kadiwa Center. So, ito ay kinokondena natin, itong mga kalakaran ng NFA na ito nga may aging stock siya na ang laki-laking volume, tapos kailangan pa niyang ipabid sa mga traders, mga millers, sa halip na dalhin niya sa palengke para kahit papaano makabili yung ating mga kababayan ng mababang presyong bigas. Oh. Ma'am Cathy, sandali talaga naman kahit katatapos ng State of the Nation address ng presidente na ipinagyabang niya na may 12 million beneficiary ang 20 pesos per kilo na bigas, again, hindi nagresulta ng mapababa yung presyo ng bigas sa palengke. Ma'am Cathy, ano ba yung aging rice? Siyempre, pag sinabi natin, Miss Lourdes, na aging stock yan ay umaabot na ng, ayon mismo sa datos ng DA, ay umaabot na ng 3 to 6 months sa bodega. Wala namang problema pag niluto o sinaing to? Actually, ay kahit paano ay hindi naman siya yung tipong meron ng weevil o meron ng tawag mo doon na insekto dahil ang DA ay bumibili ng 14% dry, yung talagang dry, kaya nga ang mga magsasaka hindi nila kayang makapagbenta sa NFA dahil doon sa taas na 14% dry ang binibili niya. Kaya kahit paano ay kahit pag na-stock yan sa bodega ay maayos pa yung lasa. Bakit po umaabot? Kasi ako, tumitingin ako sa labas, no? Sa palengke, sa ating mga kababayan. Tama ho kayo kanina. Maraming nakapila madaling araw na para sa 20 pesos na kilo ng bigas. Pero kung ganito karaming na stock, bakit ini-stock? Bakit tinatago? Na pwedeng ipamigay para hindi naman ho nagugutom at sorry sa term, di ba? Yung parang ginagawa tayong patay gutom na nakapila para sa 1 kilo ng bigas. Totoo. Actually, sa mga interviews ay sinasabi ng ating karamihan mga babae, Miss Lourdes, ang nakapila. At sabi nila kung meron lang silang pambili ay hindi sila magsasagam magising na napakaaga para lang makabili ng 20 pesos per kilo. Ganoon ka-insensitive ang gobyerno. Kaya hindi katakataka yung mga binabanggit natin word. Ini-stack nila yan dahil ayon sa mula nung naisabatas yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law ay buffer stocking na ang ginagawa ng NFA. Hindi na siya pwedeng magdala ng subsidized price na bigas sa palengke. At yung buffer stock na yan ay for calamities and emergencies. Ibig sabihin ay hindi nga pinakawalan sa panahon na matindi yung
epekto ng kalamidad, yung baha, napakatinding baha, bagyo, o yung ito, inaasahan natin makakaranas tayo ng Super El Nino. Super El Nino. Kaya dahil buffer stock siya, ay talagang itinatago. Iniimbak niya yan. At ngayon, dahil malapit na ang anihan o di kaya mag-aanihan this coming September, October, ay ito talagang kailangan na nilang ilabas. Okay. At dangan nga lang, ilalabas nga nila, pero kailangan pang ipabid. Oo, okay. Ibenta. Ibibenta siya sa traders. Okay, halimbawa trader po ako, bumili ako, nakuha ko ako ang napili sa bidding. Pag binenta ko ho ba ito sa labas, ako po magde-decide kung magkano po ang presyo? Ay, oo, Miss Lourdes. Mula nung RA 11203, ay talaga naman ipinaubaya na ng gobyerno yung pagpepresyo ng bigas sa palengke. Oh. Sa palengke, kaya hindi tayo nagtataka na kahit panahon ng anihan, ay hindi natin nararamdaman na bumababa ang presyo ng bigas, lalo na yung locally produced na bigas natin, dahil monopoly yung pricing nito. Umiiral yung monopolyo sa pagpepresyo dahil ang nagpepresyo ay yung mga traders at mga millers. Ang nilalagyan ng gobyerno ng price cap ay itong imported na 5% dry, 5% broken, at ito yung 50 pesos na nakikita natin sa palengke. Ma'am Cathy, yes, go ahead, ma'am. Oo. At yung locally produced ay lampas 50, 53 pataas na siya. Lalo na syempre yung sinandoming 60 pesos hanggang 65 pesos. Yun yung presyo, at nagtataka tayo dahil nagtataka ang mga farmers natin dahil nabili ng napakababang presyo na umaabot pa ng 8 pesos hanggang 12 pesos lalo na pag rainy season. Bakit yung presyo ng bigas sa palengke ay nananatiling mataas? At yun nga yung monopoly pricing, at dahil privatized, pribado ang nagtatakda ng presyo ng bigas sa palengke. Mula nung naisabatas ang RA 11. Ma'am Cathy, linawin ko lang i-auction sa murang halaga. Kung ako ang nakabili niyan, of course, gusto kong kumitang lugaw, di ba? So tataasan ko ang presyo. Totoo. At hindi bababa yan sa 50 pesos dahil ang inilagyan ng gobyerno ng price cap ay 50 pesos per kilo yung imported na bigas. At ganun din, ay wala nang pakialam ang gobyerno pag nasa palengke na. Dahil sa liberalize ang ating industriya sa agrikultura, lalong-lalo na yung itong bigas. Ito yung palagi natin panawagan, Miss Lourdes, na mula nung naisabatas yung RA 11203, talaga naman tubong-lugaw na ang mga traders, millers sa presyo ng palay, at the same time, ganun din sa bigas. Okay, hindi ba pwedeng tama yung sinabi niyo kanina, bakit hindi na ipamigay noon or idagdag sa 20 pesos or ipamigay sa mga nasalanta ng bagyo? Tama ba? Pwede bang pasukan ni Pangulong Marcos to say, sige, 740,000 bags yan, ipamigay mo sa mga nasalanta ng bagyo kahit isa silang bag o 5 bags? Well, kung talagang gugustuhin, Miss Lourdes, ay kaya niyang gawin. Given na ang pinambili naman doon ay mula sa buwis ng bayan. Saan ba, kanino ba galing yung pinambili doon sa palay na yun? Mula sa buwis ng bayan. Kaya dapat lang maibalik sa ating mga kababayan na hirap, lalong-lalo na yung mga nasasalanta ng kalamidad. Or sa ngayon ay dalhin na niya sa palengke para makabili yung ating mga kababayan at hindi pipila dun sa mga kadiwa centers. At talaga naman tayong mga babae, pag namamalengke tayo, ay palaging paikot-ikot sa palengke, nadadagdagan yung oras natin sa pagmamalengke dahil naghahanap tayo ng mababang presyo. Given ang mga pasahe, ang mga sweldo ay hindi naman tumataas, at itong 85 pesos nga dito sa Metro Manila ay pinigil pa. Tapos magtataas ang pamasahe dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. So lahat matindi yung krisis. At itong krisis na ito ay walang nagagawa yung gobyerno, yung matagal na natin panawagan na ibasura yung tanggalin yung value added tax sa mga pangunahing bilihin, kontrolin ang presyo ng langis, at the same time, lalong-lalo na yung dapat kontrolin niya, yung gamit sa produksyon ng ating mga magsasaka, yung langis ulit, yung abono at pesticide, at yung mga seeds
despite yung binanggit ulit ni BBM nung kanyang State of the Nation address na umabot daw ng 8 to 9 million farmers ang natulungan niya through yung ayuda, yung farmer oil subsidy, pero yung sobrang taas ng presyo ng mga gamit sa produksyon, talagang hindi yun significant para talagang mapababa yung cost of production ng ating mga magsasaka. Hindi ba posible, Ma'am Cathy, na ilatag na lang ito sa 20 pesos na kilo ng bigas para mas marami ang mabinipisyuhan at hindi po limited ang supply in every kadiwa? Oo, actually, Ms. Lourdes, matagal na natin panawagan yan na ibalik yung subsidized price na presyo ng bigas sa palengke na nangyayari naman yan bago nung RA 11203 o yung rice liberalization, or tanggalin niya yung ano doon sa RA 11203, tanggalin niya yung section doon na nagpababawal sa gobyerno na dalhin yung subsidized price sa palengke. Dulot nung matindi yung krisis sa ating bansa, lalong-lalo na nung yung epekto nung oil price shock nung March at hanggang ngayon tumindi at mananatiling napakataas. So, hindi natin alam kung anong utak meron ang gobyerno na maraming nagugutom. 51% sa ating populasyon ang nagsasabi na sila ay nakakaranas ng involuntary hunger. Tapos itong gobyerno, meron siyang aging stock at ipapabid pa. Nasaan naman yung mga mukha nila? Kaya kailangan talaga ng mamamayan na magkaisa. Kailangan talaga hindi lang bantay bigas ang mananawagan dyan sa bigas na ipapabid. Tayong mga mamamayang Pilipino ay dapat isigaw sa gobyerno, sa Department of Agriculture na dalhin niya yung 740,000 bags na aging rice sa mga palengke. Ikalat niya sa palengke, lalong-lalo na doon sa mga thickly populated na mga palengke na talagang nandun yung hirap na ating mga kababayan. Ma'am Cathy, talon lang ako yung 12 million na nabigyan na binipisyuhan ng 20 pesos na kilo ng bigas base sa SONA, totoo ba ito? Well, binilang nila, Miss Lourdes, mga nagsisignature doon sa kapag bumibili ka ng 20 pesos per kilo sa mga kadiwa centers, meron kang signature, meron kang ID na ikaw ay bahagi ng ng mga hirap na hirap, solo parent, senior citizen, yung mga ganyan. Doon nila binilang. Kaya nung nag-report siya, siya pinalakpakan doon sa 12 million beneficiary. Kaya lang, yung 12 million na yun ay talaga naman hirap na hirap. Pangalawa ay pipila sila ng alas 3. At marami pa rin, siyempre, yung 12 million na yun, may 5 million na nga tayong solo parents. Paano naman yung mga senior citizen? Kaya hindi siya talaga magre-resulta. At tingnan natin, despite yung 12 million na kanyang ipinangalandakan, ay nananatiling napakataas yung presyo ng bigas na senior citizen ang presyo. Ang tanging mababa ay yung 50 pesos na nilagyan ng price cap ng Department of Agriculture na ito yung imported at 5% broken. Dapat ba ipagmalaki yun na 12 million ang nabiyayaan ko ng 20 pesos na kilo ng bigas? Para sa amin ay hindi dapat maipagmalaki. Ito ay rhetoric na dahil kung titignan natin yung inflation this past few months mula nung umupo si BBM ay tuloy-tuloy ang napakataas ang mga presyo ng mga pangunahing bilhin at isa sa driver ng mataas na inflation ay yung bigas kung saan ay umaabot ng tawag mo dito 15% ang inflation rate ng bigas sa overall inflation na 6.8%. So ang laki, ang laki-laki, pero despite yung ipinagmalaki niya yung 12 million, bakit napakataas yung food inflation dun sa overall inflation ng ating ng monthly inflation natin. Ma'am Cathy, last question ko po. Baka meron kayong data na hawa, kung meron man, ilan ho bang magsasaka yung maapektuhan
Kung meron lang po, dito po sa itatayong AI hub dyan po sa Tarlac. Ay, malaki, Miss Lourdes, Mm-mm. even na 1,620 hectares, yung Lahat yung po ba ito paglalagyan. sakahan? Lahat po ba sakahan talaga? Ay, sakahan siya, green na agricultural lands, Miss Lourdes. At ang dami-dami natin mga kababayan, mga magsasaka at mga katutubo ang nangangamba dahil mawawalan talaga sila ng kabuhayan. Hindi lang kahirapan, hindi lang kagutuman ang magiging epekto nito, kundi yung displacement talaga sa kanilang kabuhayan. At saan sila dadalhin? Kanino ba itong AI hub na ipinangangalandakan ng gobyerno sa US, interest ng US? At ito ay kaya nga ayaw nila sa New York, sa mga ilang lugar sa kanilang bansa dahil doon sa million gallons of tubig Water. ang kailangan niya sa isang araw. At yung power din na kailangan niya ay talagang aagawan niya yung mga mamamayan dyan sa Central Luzon, lalong-lalo na sa tubig. Ngayon nga lang, walang tubig ang mga irrigation. Sinabi na ng NIA na plant at your own risk na dahil dito sa mangyayaring Super El Nino na nakakaharapin natin. Tapos yung itong AI ay million gallons ang kailangan niya araw-araw. So, paano naman tayo niyan? Ma'am Cathy, sandali Sabi kasi ng Malacanang, yung lugar daw po talaga niya, yung sinasabi niyo kasi talagang sakahan yan, sabi niyo, no? Base sa inyo pong data. Sabi ng Malacanang, i-buildable. Ibig sabihin, talagang pagtatayuan ng mga proyekto yan sa Clark City. So, yan daw po yung nakalaan para pagtayuan ng open green spaces, forest reserves at upland farming. Sa madaling salita, 3,500 hektarya lamang din daw pong gagamitin sa Paxilica project. At sa sinabi ng Malacanang, talagang buildable yan. Pwedeng tayuan ng mga proyekto. Well, Miss Lourdes, ngayon pa nga lang yung pagpapractice pa lang ng military exercises ng mga US ay stop economic activity na yung ating mga magsasaka at mangingisda. How much more kapag talagang itinayo na yan. Talagang sa ngayon, maraming mga pangako, maraming mga napakaganda yung pine-paint nila dun sa magiging impact ng Paxilica sa ating bansa. Pero bakit yung ibang bansa, mayayamang bansa, first world countries, ay ayaw nilang itayo sa kanilang bayan? Okay. Ma'am Cathy, maraming salamat sa oras po ninyo. Napagbigay niyo po kami. Mabuhay po ang Bantay Bigas. Thank you, ma'am. Maraming salamat, Miss Lourdes, at mabuhay din ang inyong programa. Thank you. DCXL.